si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapadala ng OFW sa South Korea, ihihinto muna dahil sa illegal recruitment. Kongreso inatasan ang Meralco na paigtingin pa ang kalidad ng serbisyo sa distribusyon ng kuryente. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. 7 opisyal ng OVP mahigpit na babantayan ng immigration. Halalang Bangsamoro panawagang ipostpone bilang ng mga kandidatong naghain ng COC na nanatiling mababa. PSC ilang government bodies naghahanda na para sa 46th Sea Shooting Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ititigil muna pansamantala ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdideploy ng mga seasonal workers sa South Korea dahil sa mga kaso ng illegal recruitment. Ipinagpaliban ang pagpapadala ng mga Pinoy sa ilalim ng Seasonal Workers Program sa South Korea mula sa 7 local government units na itinatangging pangalanan dahil sa umano'y illegal recruitment. Sa tala, nasa 37 kaso na ng illegal recruitment na may 118 reklamo ang tinutukan ng DMW. Sa kasalukuyan, nasa 6,100 Pinoy ang na-deploy na sa wastong kontrata sa South Korea. Sa patuloy na sama ng panahon, dahil sa bagyong Marce ay inatasan na ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na maging alerto. Para sa balita, narito si Daniza Lopez. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang high alert sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa gitna ng banta ng bagyong Marce. Anya, mahalaga ang maayos na sistema ng komunikasyon upang mabilis na makaresponde sa pangangailangan ng publiko. Ayon kay Marcos, dapat natiyakin ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng agarang abiso dahil dito nakasalalay ang impormasyon na makukuha ng mamamayan. Muli ring ipinaalala ni Marcos ang direktiba sa pagsusubaybay 24/7 sa estado ng mga lagusan ng tubig kung saan ipinauubay na nito ang sitwasyon ng mga dam sa ekspertong kawani. Inatasan din ang mga rescue unit na ihanda na ang mga kagamitan at sasakyan sa oras ng rescue at relief operations. Samantala, ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Transportation o DOTR naman ay nakatalaga sa road clearing operations. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan na nagdaang bagyong Christine, ay tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang karagdagang tulong. Kung saan itong kamakailan lang ay sinamahan ng kalihim ang Pangulo sa rehiyon ng Bicol upang ipamahagi ang tulong pinansyal para sa mga local farmer at pamilya nito. Ayon kay Gatchalian, makakaasa ang publiko sa suporta at tulong na hatid ng kagawaran upang makabangon muli ang bawat Pilipino. Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill No. 10926 na nagpapalawig ng prangkisa ng Meralco sa loob ng 25 taon na sumasaklaw sa distribusyon ng kuryente sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at ibang bahagi ng Batangas, Laguna, Quezon at Pampanga. Inatasan ang Meralco na panatilihin ang mataas na kalidad ng serbisyo at magsagawa ng mga bagong teknolohiya at pangangailangan nito. Dapat ding magbigay ang Meralco ng taunang ulat sa Kongreso kaugnay ng kanilang operasyon bago sila makakuha ng bagong permit o sertipikasyon. Sa ating ulat panahon, mas lumakas pa ang hagupit ni Typhoon Marce na nagbabanta ng sama ng panahon sa Silangang, Cagayan at Babuyan Island.
Magla-landfall si Marce at tatawid sa Babuyan Island sa Hilagang Cagayan, Ilocos Norte at Apayao ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, kung saan inaasahang lalabas na ng bansa bukas ng hapon o gabi. Samantala, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang Hilagang Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Hilagang Silangang Apayao at Hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Nakatala naman sa inyong TV screen ang mga lugar na idineklara sa ilalim ng Signal 3, 2 at 1. Susunod sa News Force. Quadcom ipinagpatuloy ang investigasyon sa illegal drugs at EJK sa kabila ng hindi pagdalo ni FPRRD. PAOCC nais patalsikin sa bansa ang 204 na Chinese national na sangkot sa Pogo. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Riodique. Hindi sumalang sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa naging drug war ng kanyang administrasyon. Sa liham na ipinadala ng kampo ni Duterte, nirerespeto naman ng dating Pangulo ang kakayahan ng Kamara na magsagawa ng mga pagdinig. Ngunit sa kabila nito, hindi na umano siya makakadalo sa susunod nitong mga pagdinig. Sinabi sa liham na mayroon ng pag-aalinlangan si Duterte sa integridad at prinsipyo ng pagsasagawa ng House Quad Committee ng investigasyon. Aniya ang naturang pagdinig ay magiging purong politika at magdidiin lamang kay Duterte ng mga krimeng hindi naman niya umanong ginawa. Kasama din sa rason ang kamakailang pagdalo ni Duterte noong October 28 sa investigasyon ng Senado sa drug war. Aniya marami ng impormasyon ang naisiwalat ukol sa Duterte drug war sa naturang pagdinig. Matatandang inamin ni Duterte na totoo ang pagkakaroon ng death squad at iniuutos sa pulis na hikayating lumaban ang mga suspect para maaari nila itong mapatay. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo, kabilang ang mga top officials nito na sangkot sa umano'y extrajudicial killings ng drug war ng nakaraang administrasyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Quad Committee hearing ngayong araw patungkol sa extrajudicial killing at illegal drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mariing nakisimpatya ang kinatawan ng komite sa mga nabiktima ng naturang krimen. Kaugnay nito ay siniwalat din sa komite ang mas malawak na fatality rate, mas agresibo at nakatutok sa pagpuksa ng drug activity na nagsanhi ng malawakang pag-aresto ang naging operasyon ng administrasyong Duterte. Ikinumpara naman ang datos sa kasalukuyang administrasyong Marcos kung saan mas mababang fatality rate ang naitala sa pagpapatuloy ng Pangulo sa kampanyang ito. Ipinag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bumuo ng task force para imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killing sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon sa Memorandum Order No. 778, pamumunuan ito ng Office of the Secretary kasama ang mga prosecutor at agents ng National Bureau of Investigation. Kasama rin dito ang masusing pakikipagtulungan ng grupo sa investigasyon ng Kamara at Senado at ng iba pang concerned agencies. Kasunod ng pagbabawal sa pogo sa bansa at pananalakay sa mga hubs nito, nais naman ng PAOCC na patalsikin ang mga dayuhang Chinese na sangkot rito, maging sa illegal mining. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito.
Inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na posibleng mapadeport ang 200 dayuhan na sangkot sa iligal na aktibidad sa susunod na linggo. Ayon kay PAOCC Executive Director Gilbert Cruz, karabihan sa mga dayuhang ito ay mga Chinese na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at iligal na pagmimina. Pahayag ni Cruz na ang mga hinuli ay mula sa mga lugar tulad ng Porac, Bamban, Pasay at Surigao. Ayon sa tala, mayroong humigit kumulang 700 na naarestong dayuhan ang kasalukuyang nasa holding center sa Pasay na dating Pogo Hub na ginawang detention center. Paglilinaw pa ni Cruz na kikilos ang pambansang pamahalaan kung hindi masusugpo ng mga lokal na pamahalaan ang operasyon ng mga Pogo pagkatapos ng deadline ngayong taon. Bahagi niya matapos ang nasabing deadline, magsasagawa ng masusing kampanya upang hulihin at ipasara ang mga natitirang iligal na Pogo operations. Bukod sa Pogo, idinagdag ni Cruz na may epekto sa kalikasan ang iligal na pagmimina, kabilang ang posibilidad ng landslide at kontaminasyon ng tubig. Bunsod dito, tinutukan ng PAOCC ang mga iligal na pagmimina na may mga Chinese na manggagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos na hindi sumipot ng ilang beses ang ilang mga opisyal ng Office of the Vice President, mahigpit na imimonitor ng immigration ang posibleng mga pagbiyahe palabas ng bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inisyuhan na ng Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Border o ILBO ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng ilang beses na hindi pagdalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa investigasyon sa paggastos ng kontrobersyal na intelligence at confidential funds ng OVP. Paglilinaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi pinagbabawal ng ILBO na makalabas ng bansa ang mga inisyuhan nito. Aniya ito lamang ay para ma-monitor ng maigi ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Matatandaang si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua ang nanawagan na isyuhan ng ILBO ang naturang mga opisyal. Mayroon daw kasing natanggap na impormasyon ang komite na may planong umalis ng bansa ang mga opisyal sa kabila ng pag-imbita sa kanila na dumalo sa Kamara. Paggigiit naman ng mga naturang opisyal sa kanilang position paper, may karapatan silang tumanggi sa imbitasyon ng Kamara ayon sa ruling ng Korte Suprema. Samantala, maaaring maaresto ang mga opisyal kung sakaling hindi dumalo sa susunod na pagdinig dahil maaari na silang isyuhan ng sapina ayon sa concerned committee. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang DICT sa bagong modus ng mga sindikato sa panloloko sa mga digital wallet user kung saan kasalukuyan itong kumakalat sa lugar ng Maynila, Makati, maging sa Quezon City. Tungayan ang buong ulat para sa impormasyon. Pag may alert message at may link, do not click it, delete it immediately. Kasi peking advisory yun. Ito ang babala ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko hinggil sa bagong modus ng mga sindikato sa panloloko sa digital wallet users gamit ang mga link sa text messages. Ayon kay DICT Undersecretary Alexander Ramos, naglipa na ang mga mensaheng nagkukunyaring advisories mula sa e-wallet companies na ipinapadala mula sa mga natitirang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO scam centers. Paglilinaw ni Ramos na ginagamit ng mga sindikato ang isang device na tinatawag na IMSI Catcher, isang text blaster na hindi nangangailangan ng SIM card at maaaring targetin ang mga rehistradong numero. So, pinaplat ho yan. May technology and science tayo na ginagamit to see. Kasi nga moving. Pag moving yan, mabilis yan. So, we're trying to plot where will they go next. Kung saan sila dadaan. Ayon sa panayam, naitala ang presensya ng nasabing teknolohiya sa ilang lugar tulad ng Quezon City, Makati at Maynila kung saan siya mismo ay nakatanggap ng scam message. Bahagi naman ni Ramos na ang DICT ay may predictive tools at sensors sa buong bansa upang matunton ang galaw ng bagong teknolohiyang ito. Bunsod dito, inabisuhan niya ang mga Pilipino na huwag mag-click ng mga link sa alert messages lalo na't inaasahan ang mas mahaba at abalang holiday season.
Ayon kay Ramos, posibleng gumagamit ng keyboard loggers ang mga scammer upang makuha ang impormasyon na naitype sa keyboard. These links are links to take over your account. It is may potential na meron siyang keyboard logger para makita niya tuwing nagpipindot ka ng pin mo, okay? O kung ano man yung pindot mo sa cellphone mo, nakikita that transmit. Sa kabuuan, nagpaalala ang DICT na maging alerto ang publiko laban sa ganitong mga scam ngayong Kapaskuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang wakasan na ang mga iligal na transaksyon sa driver's license, ay pinagtingin ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang mga hakbang at investigasyon laban dito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Base sa investigasyon na isinumite ng mga kawani ng Land Transportation Office o LTO, Central Office Management Information Division, ay lumalabas na mayroong mga iligal na transaksyon ang nagaganap na may kaugnayan sa driver's license. Ipinakita rito ang mga ebidensya ng katiwalian ng mga empleyado ng LTO kung saan agad naman itong inaksyonan ng LTO Region 1 at nagsampa ng kasong kriminal. Ang kasong isinampa ay bilang paglabag sa Republic Act No. 9485, amended by Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 at Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pagbibigay diin ni Regional Director Glorioso Martinez, isa itong malaking hakbang sa pagwawakas ng korupsyon sa ahensya. Desidido naman ang ahensya na imbestigahan ang mga fixer, gayon na rin ang mga empleyado dahil anya nakasalalay dito ang tiwala ng publiko sa serbisyo ng gobyerno. Pagbabahagi naman ni Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben, makakaasa umano ang publiko sa kalidad na serbisyo na handog ng LTO. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na nagtapos ang Road to Zero Waste Summit na ikinasahan ng MMDA nitong nagdaang Martes at Miyerkules. Ito ngayon ang ulat ni Princess Castro. Masiglang nagtapos ang ikalawa at huling araw ng kauna-unahang Road to Zero Waste Summit na inilunsad ng Metro Manila Development Authority o MMDA nitong Martes at Miyerkules sa Pasig City. Itinampok sa huling araw ang mga best practice ng ilang mga eksperto at exhibitor na may kaugnayan sa recycling, waste segregation at sustainable garbage disposal. Ang dalawang araw na summit ay may temang Closing the Loop Towards a Circular Economy na bahagi ng 10-year Road to Zero Waste program ng ahensya para sa Kalakhang, Maynila. Sa unang araw ng kaganapan, tinalakay ang mga pamamaraan kung paano mapapamahalaan ang maayos ang mga solid waste upang hindi magsanhi ng malawakang pagbaha sa NCR. Layon din nito ang mapalawak ang kamalayan ng mga mamamayan patungkol sa tamang pamamaraan ng pag-recycle at disiplina sa pagtatapon ng basura. Bukod dito ay tinampok din sa dalawang araw na kaganapan ng zero waste management options at recycling programs. Kabilang sa mga private partners na nagbahagi ng kanilang kaalaman ay ang mga sumusunod: Sentinel Upcycling Technologies, Pulp and Paper Manufacturing Association of the Philippines, Urban Poor Associates, Tetra Pak Philippines, Philippine Ecology Systems, Where Forward at Evergreen Labs Philippines. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang 7 individual sa magkahiwalay na operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos mapagalaman ang pagbebenta ng mga registered SIM. Tinatayang 400 mga SIM card ang nakumpiska ng mga otoridad na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 kada isa. Depensa naman ng mga naaresto na pilitan silang pasukin ang iligal na gawain dahil sa hirap ng buhay. Susunod sa News Force. Republican nominee Donald Trump wagi muli bilang presidente ng Estados Unidos.
Halalang Bangsamoro, panawagang i-postpone. Bilang ng mga kandidatong naghain ng COC, nananatiling mababa. Makati, handog ang maagang pamasko para sa mga senior citizen. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinimok ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato para sa halalang Bangsamoro na magpasana ng kanilang Certificate of Candidacy bago pa man matapos ang filing period ngayong linggo. Ito ang apela ni COMELEC Chairman George Garcia matapos makapagtala ng mababang bilang ng mga kandidatong naghain ng kanilang kandidatura at Certificate of Acceptance of Nomination, dahilan upang ipanawagan ng ilang mga pinagpaliban na muna ang BARM elections. Komento ni Garcia, expected na umano ito dahil ugali na ng mga Pinoy na humabol last minute, kaya naman aniya ay wag nang hintayin pa ang huling araw ng filing period. Sa tala, nasa 24 na aspirants na ang kasalukuyang nagpasa ng kanilang interes na tumakbo sa BARM polls. Sa isang raid, nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark ang 729,000 halaga ng kush o marijuana na maling idineklarang bilang damit. Kasama ang PDEA, PNP at NBI, natuklasan ang droga matapos magpositibo sa X-ray at canine inspection. Samantala, ayon kay Acting District Collector Jairus Reyes, ang kanilang pagsisikap ay bahagi ng misyon ng BOC na labanan ang smuggling at protektahan ang mga mamamayan laban sa droga. Sa ibang balita, maagang namahagi ng pamasko ang lungsod ng Makati para sa mga Makatizens na senior citizens. Ang mga pamaskong handog gift bags ay nagmula kay Congressman Luis at Mayora Abby Campos na siyang una nang ipinamahagi sa Barangay Isidro. Para naman sa mga susunod na distribusyon na nakapaskil sa official Facebook page ng Makati ay mangyaring dalhin lamang ang Makatizen card o blue card. Pinaghahandaan na ng PSC at concerned agencies ang paglulunsad ng ika-46 na SEA Shooting Championship sa bansa. Ang detalye tunghayan kay Princess Castro. Alinsunod sa nalalapit na paglulunsad ng 46th Southeast Asian o SEA Shooting Championship sa Pilipinas, ay nagsimula ng maghanda ang Philippine Sports Commission o PSC hinggil sa kaganapan. Sa pangunguna ng PSC, nagsagawa ito ng Interagency Coordination Meeting kasama ng ilang ahensya at government entity upang talakayin na ang mga paghahanda para sa kaganapan. Ang naturang event ay lalahukan ng mga SEA Nation athletes at mga imbitadong bansa mula sa Asia-Pacific region na tutulong sa pagsulong ng patuloy na paglago ng palakasan sa bansa. Habang pinangunahan naman ni Philippine National Shooting Association Secretary General Irene Garcia ang pagtalakay sa nalalapit na regional shooting tournament. Ang kompetisyon ay magsisimula sa ika-25 ng Nobyembre hanggang ika-13 ng Disyembre. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Wagi ang Republican presidential nominee na si Donald Trump bilang susunod na presidente ng Estados Unidos laban kay Democratic contender at Vice President Kamala Harris sa botong 295 to 226. Nitong Miyerkules, inanunsyong humigit na sa 270 ang kinakailangang boto at nakamkam ng kampo ni Trump upang maging susunod na lider ng Amerika. Magkahalong tuwa at pagkadismaya ang natanggap na resulta ng magkaibang partido.
Sa ikalawang pagkakataon, matatapos ang halala noong 2017 hanggang 2021 sa parehong posisyon. Babalik muli si Trump sa White House upang manilbihan bilang ika-47 Pangulo ng bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pagpapadala ng OFW sa South Korea, ihihinto muna dahil sa illegal recruitment. Kongreso inatasan ang Meralco na paigtingin pa ang kalidad ng serbisyo sa distribusyon ng kuryente. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. 7 opisyal ng OVP mahigpit na babantayan ng immigration. Halalang Bangsamoro panawagang i-postpone bilang ng mga kandidatong naghain ng COC nananatiling mababa. PSC ilang government bodies naghahanda na para sa 46th Sea Shooting Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.